Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Okay. Okay. So magandang hapon po sa bawat sa atin sa isang mapagpalang araw po ng Sabado. August 15, third Saturday of the month of August po. At ngayon po tayo ay muli magkakaroon po ng pag-aaral ng isang bahagi ng salita ng Diyos. At katulad po ng dati, bago po tayo magpapasimula, tayo po ay dadako sa isang maiksing pananalangin. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Ama, salamat po. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ay karapat-dapat sambahin, dakilayan, O God. Sa mga pagkakataong ito, O Diyos, muli tinataas ko po sa dakilang pangalan, O God, ang gawain ay pinagkatiwala mo po sa amin. Dito po sa DCTC 828 kHz, AM Band, Tarlac City, O God. Lord, sa ministeryo po ito na pagpapahayag po ng yung banal na salita, O Diyos, Ama, ikaw po ang siyang kumilos. Ikaw po, O Diyos, ang siyang maglagay ng mga salita, mga kataga sa aking mga labi, O Diyos, upang sa gayon, Ama, patuloy na ikaw po ay aking maparangalan, mabigyan ng kasiyahan, mabigyan ng kagalakan, mapangiti kita, O Diyos, Ama. Inaamin ko po sa aking sarili, O Diyos, na ako po, Ama, ay walang kakayahan, wala po akong sapat na kaalaman sa ministeryong ito, O Diyos. Sa iyo lamang po ako nananangan, sa iyo lamang po ako umaasa. Kaya nga po, O Diyos, minsan pa, ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa kabuuan po ng gawain ito. Tinataas ko rin po, O Diyos, sa dakilang pangalan, Ama, mga anak mo, mga nakikinig, nanonood at patuloy po na sumusubaybay sa gawain ito ng pag-aaral po ng iyong banal na salita. Diyos, pagpalain mo po sila, gabayan mo po sila at patnubayan sila po, Ama, na mayroong mga karamdaman, kagalingan po, O Diyos, ang aking idinadalangin para sa bawat isa sa kanila. Sila po, O Diyos, na nasa banig po, Panginoon, na mga karamdaman ito, anuman po ang siyang karamdaman nila, O God. Lord, I speak complete healing and fast recovery, O God. In Jesus' name. Ganon din po, O Diyos, sila po na nagbibiyahe, sila po, O Diyos, ay iyong ingatan, ilayo sa panganib, ilayo po, O Diyos, sa mga aksidente. Ihatid mo silang payapa, ligtas doon po sa lugar, sa mga dako na kanilang pagtutunguhan, O God. Purihin ka. At ganon din po, Ama, ang bawat sambahayan na nirepresenta po ng bawat isa sa amin, O God, ang pagpapala mo, ang isang aming hintay, O God, ang pagbasbas mo, ang siyang aming inaasahan, O God. Lord, minsan pa po, sa aming pag-aaral na ito, ikaw po ang siyang manguna, ikaw po ang siyang maparangalan. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Okay. Sa mga sa oras po na ito, kayo po ay magipagbukas po kayo ng inyong dala-dalang Biblia. Ano po? Kayo po na mayroong mga sa mga cellphone po ninyo na meron pong mga app, meron pong mga download na Bible version, ano po? Magipagbukas po kayo sa akin ng inyong mga dalang Biblia dito po sa aklat po ni San Lucas. Lucas kabanatang 8, pasimula po sa talatang 26 hanggang sa talatang 39. Luke chapter 8 beginning verse 26 up to verse 39. Amen. Thank you, Lord God. Ganito po ang sinasabi. Thank you, Father God. Okay. Sumadsad sila sa lupain. Yung po sinasabing sila, ang pong sinasabing sila ay ang ating Panginoon Jesucristo at
ang kanyang mga alagad. Opo. Ganito po ang, ulitin ko po. Sumadsad sila sa lupain ng mga Gergesano. Mamaya po ano ko yung Gergesano. Sumadsad sila sa lupain ng mga Gergesano, katapat ng Galilea. Paglunsad ni Jesus, siya'y sinalubong ng isang lalaking taga roon. Ito'y inaalihan ng demonyo. Kaya't matagal nang hindi nagsusuot ng damit at sa libingan na tumitira. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki, nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Verse 21:9. Sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu'y inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang alihan nito at kahit na bantayan, ipangaw at gapusin ng mga tanikala, pinapati niya ang mga ito at siya'y itinataboy ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Lehiyon, tugon niya, sapagkat maraming demonyong pumasok sa kanya at nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang utusang tumalon sa kalilimang walang hangganan. May malaking kawan ng baboy na nanginginain sa burol malapit doon. Nakiusap kay Jesus ang mga demonyo na papakusukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nangalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakas sila at pinamalita ito sa bayan. At sa mga nayon, lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino na ang isip. Sila ay lubhang natakot. Isinalaysay naman sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang inaalihan ng mga demonyo. Ang mga Gergesano'y nakiusap kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Sapagkat takot na takot sila, kaya lumulan siya sa bangka at umalis. Verse 38, nakiusap ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama. Ngunit pinauwi siya ni Jesus. Umuwi ka na sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Pagpalain ng Diyos ang mga salita niya na ating nabasa. Bilang pasimula po, nung pong nakaraang Sabado, ang ating pong pag-aaral, ay ganito rin po ang mensahe. Ano po? Ang titulo po ay Only Say the Word. Only speak the word. Sabihin mo lang, ipahayag mo lang ang salita. Ngayon po, may kaduktong po ang titulo na iyan. Only say the word, only speak the word. Sabihin mo lang ang salita. Yun po ang titulo niya, main title. Ang second title po niya ay yung ang taong pinalaya sa mga demonyo. Amen. Thank you, Lord. Ang background po ng
kwento na ito po ay hindi po ito science fiction, ito po ay hindi katahang isip, ito po ay hindi kwentong kutsero. Ang ating pong binasa na kasaysayan ay tunay na nangyari, nakasama po ang ating Panginoong Hesukristo. No po? Kasama po ang Panginoong Hesukristo doon sa nung mangyari ang bagay na ito. Pero bago po mangyari yan, ang ating Panginoon Hesukristo kasama po ng kanyang mga alagad, sila po ay nagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan po ng ilang pirasong tinapay at ng maliliit na isda. Pagkatapos po na kumain ang mga tao, sila po ay nabusog, sila po ay nakinig ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo, sila po ay pinagaling sa lahat ng uri ng mga karamdaman na kanilang dinaranas. Ano po? At pagkatapos po noon, sila po ay nasatisfy na. No? Nagsabi po ang ating Panginoong Hesukristo na sumakay sa bangka ang mga alagad at sabi po niya ay pumunta tayo sa kabilang ibayo. Pumunta tayo sa kabilang ibayo. Yan po ay nandito sa Lucas chapter 8 pasimula po sa verse 22. Ito po, katuktong lang po ng nung ating binasang katalata. Ang sabi po ng ating Panginoon Hesukristo, pumunta tayo sa kabilang ibayo. Alam po ninyo, kung tutuusin, hindi na po kailangan umalis ang ating Panginoong Hesukristo doon sa Galilea, na kung saan ang mga libu-libong tao ay nandoon po. Sila po ay kanyang pinangangaralan, sila po ay pinapakain, sila po ay pinagaling niya sa kanilang mga karamdaman. Subalit mayroon pong isang tao na nangangailangan po ng pagkalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Nangangailangan din po ng kaligtasan, nangangailangan din po ng kagalingan. Yun po ang dahilan kung bakit ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, pumunta tayo sa kabilang ibayo. Let us go over to the other side. Ano po? Ito po yung sinasabi sa Biblia. Sa aklat po ni San Mateo. Na sabi, ang pastol ay iiwanan niya ang 99 upang hanapin ang isa na nawawala. Yung po libo-libo na pinakain ng ating Panginoon Hesukristo, pinangaralan po niya, sila po ay kanyang tinuruan. Sila po ay kanyang pinagaling. Kumbaga, na-satisfy na po yan. Mayroon pang isa na kailangan makita ang ating Panginoong Hesukristo. Hinahanap niya ang mga nawawala. Yan po ang tungkulin yan po ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po siya nagpunta rito sa lupa. Ang hanapin ang mga nawawala, paggalingin ang mga may karamdaman. Salamat po sa Diyos. At sa kanilang pagsakay doon sa bangka. Sila po ay sumangkay doon sa bangka. At sila po ay sumadsad sila po ay nakarating doon po sa lugar ng sinasabi nila Gergesano. Ito pong lugar na ito ay bahagi po ito ng Galilea. Gergesano. Sa ibang talata, Gadareno. Yung pong Gergesano, ito po yung mga tao. Ito po yung mga mamamayan na kung saan sila po ay nanggaling sa Gergesa. Pero doon po sa ibang talata, ang ginamit po rito ay yung Gadareno. Sila naman po yung mga tao na nanggaling po o nakatira doon po sa Gadara. Ngayon, ang mga ang mga tao pong ito na sila po ay talagang nandoon. Ang sabi nga po dito na thank you Lord. Ang sabi po rito na ito pong lugar ng Gergesano,
Pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo doon, kasama po ng kanyang mga alagad, meron po silang nakitang lalaki, no po? Meron po silang nakitang lalaki na sinalubong sila. Lalaking inaalihan po ng demonyo. Ito po, dahil sa inaalihan na po ito ng demonyo, ng masamang espiritu, siya po ay hindi nagdadamit. Matagal na panahon na. Siya po ay sumisigaw, maghapon, magdamag, nakatira po siya doon sa libingan o doon sa sementeryo. Sinusugatan po niya ang kanyang katawan, ang kanyang balat sa pamamagitan po ng mga bato. Siya po ay napakalakas. Tinatalian po siya ng tanikala. Tinatalian po siya ng tanikala. Subalit ito po ay kanyang pinapatid. Ito po ay lakas ng demonyo. Hindi po ito lakas ng isang tao. Sapagkat ang sabi nga po na makikita po natin dito yung the reality o ang katotohanan na mayroong demonyo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang siyang nakaharap nito. Pero alam po ba ninyo, no? Nakakamangha, no po? Nakakamangha po. Dito po sa ating binasa na verse 28, ganito po ang sinasabi. Pagkakita kay Jesus, po, yung pong tao na inaalihan ng demonyo. Po, ang sabi po rito, pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki. Nagpatira pa sa kanyang harapan. So siya po ay nagpatira pa, siya po ay sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. At nagsabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Alam po ninyo, kumbaga, namnamin po natin yung mga salitang ito na lumalabas po sa bibig ng taong ito. Po, Jesus, ano po sabi niya? Pagkakita kay Jesus, sumigaw ng lalaki, nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi po ang lalaki ang nagsasalta rito. Ito po. Ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ano po ito? Yung pong demonyo nandoon sa loob na nasa lalaki, ang siyang nagpatira pa at sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, ang ano rito, nakakamangha rito, kilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. No? Kilala po niya, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ano ang pakialam mo sa akin? Ang sabi po nung demonyo nandoon sa yung umaalipin doon sa tao. Ano ang pakialam mo sa akin? Ano? Ito pa po ang nakakamangha. Magugulat po kayo sapagkat marami po ang hindi gumagawa nito, pero itong demonyo ang gumawa. Ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, wag mo akong pahirapan. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung pong demonyo, marunong pong manalangin. Nakiusap po siya sa ating Panginoong Jesucristo. Mabuti pa ang demonyo. Nakiusap. Marunong siyang manalangin. Ang sabi niya, huwag mo akong pahirapan. Yun po ang sinabi na, sapagkat alam ng demonyo, sa pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay kanila ng katapusan. Sila ay magdaranas na ng pahihirap. Kaya po ang sabi ng demonyo, huwag mo akong pahirapan. Nakikiusap ako, huwag mo akong pahirapan. Ano po? Ito po ay nandun sa nandito sa verse 28 na sinasabi sa inyo, na ating binabasa. Huwag mo akong pahirapan.
Sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu ay inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. So, totoo po na ang nakiusap sa ating Panginoong Jesucristo ay yung demonyo na nandoon sa loob ng katawan ng taong ito. Marunong siyang manalangin. Huwag mo akong pahirapan. Ang sabi ng demonyo. Verse, yung pong kadoktor niya, Verse 29, sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu ay inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang alihan nito at kahit bantayan, ipangaw at gapusin ng mga tanikala, pinapatid niya ang mga ito at siya ay itinataboy ng demonyo sa ilang. Yun po ang mga pahirap na nararanasan ng taong ito. Isipin po ninyo, yung pong sinasabing pangaw, yung pong merong kahoy na nandoon sa balikat, tapos yung kanyang mga kamay ay nakatanikala po doon. Pero sabi po rito, pinapatid po niya ang mga tanikala. Sinisira po niya yung kanyang pangaw. Ganyan po kalakas ng demonyo. Kaya po ang sabi po niya, nag-iusap po siya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po niya, itinataboy po yung lalaki doon sa ilang. So yung pong masamang espiritu, siya po ang nag-uutos o nagdadala doon sa lalaki, doon sa mga lugar, sa mga dako na hindi po karapat-dapat. Itinataboy siya doon sa ilang. Nakatira siya doon sa sementeryo. Ganyan po ang kalagayan ng isang tao na naalihan po ng masamang espiritu. Sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, bilang naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, ano po ang nangyayari pag ikaw ay nagapi ng masamang espiritu o ng demonyo? Yan po ang nangyayari na walang kaayusan ang buhay. Walang kaayusan ang buhay. Hindi nagdadamit, nagsisisigaw. Kumbaga yung pong nagsisigaw na nakakaistorbo. Nakakabulahaw sa kapitbahay, nakakabulahaw sa komunidad. Walang damit. Hindi nahihiya doon sa kanyang mga ginagawa. Yung po mga hindi ko po mawari na sa pagpunta lamang po sa church, pupunta sa church, sa samba. Hindi naman po sa hindi nakasulat sa hindi po nakasulat sa Biblia na pag pumunta ka ng church, kailangan maayos ang damit mo. Pero, ito lang po masasabi ko, hindi naman po kailangan na sabihin pa sa atin na pag ikaw ay nagpunta sa church, kailangan naman isuot mo yung disente, yung maayos na pananamit. Bakit? Sabi nga ng iba, bakit? Bago naman suot ko. Short pants, nakapuruntong, nakatsinelas. Kaibigan ko, kapatid ko, mga magulang ko, pag ikaw ay nagpunta sa church, ang kaharap mo doon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Aharap ka sa Kanya, naka-short pants ka, nakatsinelas ka, nakapuruntong ka. Ayos ba yan? Hindi ka ba nahiya sa mga... ulitin ko po, wala pong nakasulat sa Biblia na ganyan na kailangan pag nagpunta ka ng church, dapat maayos ang damit mo. Ilagay po natin sa ayos. Ganito lang. Pag ikaw ay pupunta doon sa mga kilalang tao, pupunta ka kay kapitan, pupunta ka kay mayor, bihis na bihis ka. Bihis na bihis ka. Bagong paligo, bagong maayos ang damit, nakapabango pa. Ganun lang tao po yan. Si mayor lang yan. Si congressman, si kapitan.
Tapos sa ating Panginoong Kristo, ganun ang gagawin mo? Susuot kang ganun? Hindi, okay naman sa Panginoon. Okay sa Kanya, oo. Pero nga, bigyan mo naman po ng respeto. Respeto lang po. Pareho po ito. Wala siyang damit. Kasi inaalihan siya ng masamang espiritu. Kung ikaw ay pupunta sa church, na ikaw ay naka-short pants, naka-chinelas, naka-puruntong, tapos nandoon ka, nagse-cellphone ka, nakikipagkwentuhan ka habang mayroong nagme-mensahe doon. Alam po ninyo, gawa po yan ng masamang espiritu na nasa iyong katawan. Mayroong masamang espiritu sa katawan. Bigyan po natin ng respeto ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Bigyan po natin ng respeto pag tayo po ay haharap sa presensya ng Panginoon. Ano po? Praise God. Tapos po dito, verse 30, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ang tugon po niya ay Lehiyon, sapagkat marami demonyo ang pumasok sa kanya. Ayun po, yung pong Lehiyon o yung Legion, yung pong Roman army, ay ang isang legion po ng Roman army ay 6,000 strong men. 6,000 po ang mga soldiers ng isang legion. No po? Kanya po karami ang pumasok dun sa tao. Kaya tingnan po ninyo pag yung mga tao na matikas ang ulo, makulit, mahirap kausapin, hindi makaintindi. Yan po ay bahagi ng mga legion na pumasok sa kanya. Ano po? Hindi maayos ang buhay. Gusto pang mag-inom, gusto pang mag-alak, gusto pang manigarilyo kaysa sa umaten sa gawain ng Panginoon. Inaalihan ng masamang espiritu ang mga ganun. Legion po. Lehiyon ang tugon niya, sapagkat marami ang demonyo pumasok sa kanya. At nagmahakaawa sila kay Jesus. Ito na naman po, pangalawang panalangin ng mga demonyo, 6,000 sila. Nanalangin sila. Nakiusap sila sa ating Panginoong Kristo. Hindi po ba Hindi po ba nakakabahala ito? Ang mga demonyo marunong manalangin. Ang mga demonyo ay marunong makiusap, marunong magpakababa sa ating Panginoong Kristo. Pero maraming mga tao, hindi man lamang masabi, salamat po Panginoon. Salamat po o Diyos. Hindi po kailangan ng mahabang panalangin. Hindi po hinahanap ng Diyos yung mahabang panalangin. Hindi po hinahanap ng Diyos yung mga magagandang salita, mga gandang mga kataga. Pag ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya, ang sabihin mo lang, ano ang kailangan mo. Ang sabihin mo, just say the word. Sabi nga po sa natin sa titulo just say the word. Just speak the word. Sabihin mo lang. Kaibigan ko, hindi po mahirap kausapin ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po siya malayo. Hindi siya malayo sa atin. Sabi ko na po paulit-ulit ko po sinasabi ito. Ano po? Dati ang sinasabi ko na ang layo ng ating Panginoon sa atin, ang agwat ng Panginoon sa atin ay kung gaano kalayo ang tuhod mo diyan sa lupa, ganyan ang distansya ng Diyos sa iyo. Pero ngayon po hindi. Walang distansya ang Diyos sa atin. Ano po? Because God is in me. God is in you. Yung po sinasabi sa Biblia na I will be with you always. I will never leave you, nor forsake you. I will be with you. Kung pong tanggapin ang ating Panginoong Kristo, sinabi natin sa Kanya, Panginoon, magpasok ka sa puso ko. So, nandito po sa atin ang ating Panginoon Kristo. Nasa puso po natin siya.
ang kanyang espiritu ang siyang kumikilos sa buhay po natin. No po. Ito po, nakiusap sila. No po. Muli silang nakiusap. Pangalawang panalangin po nila. Ano po sabi rito? Verse 31. Verse 31. At nagmakaawa sila kay Jesus na wag silang utusang tumalon sa kalalimang walang hanggan. Wag silang utusan na tumalon sa kalalimang walang hanggan. Nandoon po sila sa tao. First, they prayed, Jesus, do not torment us. Yun po ang unang panalangin nila. Huwag mo kaming parusahan. Do not punish us. Ngayon po, pangalawang panalangin nila. Huwag mo kaming utusan tumalon sa kalalimang walang hanggan. Do not send us to the abyss. Maging yung pong abyss. Ano po? Yung pong abyss. Ito po yung lugar, ito po yung dako na kung saan pagkatapos nung namamatay ang tao, yung mga hahatulan. Ano po? Yung mga hahatulan, nandoon po sila. Yung mga masamang espiritu, nandoon po sila. Ano po? Nandoon po sila sa kalalimang walang hanggan. Pero ito, ang sabi lang, huwag mo kaming utusan na tumalon sa kalalimang walang hanggan. Sila po mismo, mga demonyo, masamang espiritu, ayaw po nila doon. Bakit? Alam po nila kung gaano kahirap ang nandoon. Alam po nila kung gaano kahirap ang nandoon. Kaya ayaw po nila. Nakiusap sila sa ating Panginoon Kristo. They prayed to Jesus, do not send us to the abyss. Huwag mo kaming utusan na tumalon sa kalalimang walang hanggan. Sa buhay po natin na mananampalataya. Yung pong mga nakakalungkot po, nakakalungkot. Marami po. Ito pong mga nakaraang buwan. Ito po. Bayan itong buwan lang po na ito. June, July, August. Ang dami pong mga nangyari doon sa mga eskwelahan. Mga kabataan, pinagbabaril ang kapwa estudyante. Ano po? Yun po yung mga inaalihan ng masamang espiritu. Meron nga po na kailan lang nag-suicide, tumalon mula doon sa 4th floor po ng eskwelahan. Ano po? Tumalon. Yun po ang mga inaalihan ng mga masamang espiritu. Ang sabi po dito, huwag mo kaming utusan tumalon sa kalalimang walang hanggan. Kaibigan ko, pag mayroong mga ganitong mga sitwasyon, na inaalihan naman sa mga espiritu, yung mga kilos, mga gawa, pag-iisip, mga salita, kaibigan ko, mag-ingat po tayo. Ano po sabi rito na doon po sa verse 31? Okay, verse 31. At nagmakaawa sila kay Jesus na wag silang utusang tumalon sa kalalimang walang hanggan. Verse 32. May malaking kawan ng baboy na nanginginain sa burol na malapit doon. Nakiusap sila kay Jesus. Pangatlong pananalangin. Nakiusap sila kay Jesus. Ano po? Nakiusap kay Jesus sa mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon. At panahintulutan naman sila. 3 beses po silang nanalangin sa ating Panginoon. Do not punish us, do not torment us, do not send us to the abyss. Send us to the pigs.
Mas gusto pa po nila yung sila ay pumunta sa baboy. Alam po naman natin kung ano ang baboy na ano. Doon po sa Old Testament, pinagbabawal na kainin ang baboy. Sapagkat alam po natin, napakadumi po ng baboy na ano, sa totoo lang. Paliguan mo yan. Pagkatapos nakawala, maglulublob at maglulublob ulit yan sa kaputikan. Pero sabi nila dito, nandoon yung mga baboy, doon sa burol, kumakain sila. Pinapastol pala yung mga baboy, pinapastol, pinapakain ng mga damo. Ngayon hindi po Mga pigs, mga darak ang pinapakain sa mga baboy. Ano po? Nung unang panahon, sa bagay po, nung panahon namin na kumukuha kami ng pagkain ng baboy din sa mga tubuhan. Ano po? Pero hindi po namin pinapastol. Mga baboy. At saka isa pa po, napansin ko rito. Ito pong may-ari ng mga baboy, sila po ay mga hintil. Hindi po nila alam ang Mosaic Law. Doon po sa Mosaic Law, nga po, bawal po ang baboy. Pero hindi po sa kanila po. Ang baboy ay isang negosyo. 2,000 yung mga baboy. Hindi po yan for personal consumption. Ito po ay isang malaking negosyo. Ano po? Ang sabi po rito na pinahintulutan sila ng ating Panginoon doon sa kanilang mga panalangin. Hindi, 3 panalangin tinugon ng ating Panginoon Jesucristo. Do not torment us. Hindi sila pinarusahan. Hindi sila pinahirapan. Do not send us to the abyss. Hindi sila dinala doon sa kalalimang walang hanggan. Dito, send us to the pig. Makaawa sila. Wag mo kami paalisin sa lupang ito. Ano po? Alam po ninyo sa buhay po ng mga mananampalataya. Sa buhay po ng mga tao, wag lang po yung mga mananampalataya. Yung po mga tao kung saan po kumikita, kung saan po maganda yung takbo ng buhay nila, gusto nila doon na lang sila. Siyempre po, comfort zone, ika nga. No po? Comfort zone. Tapos po, ang doon, iaayos nila yung buhay nila. Kaya ang sabi po ng mga demonyo, huwag mo kami paalisin sa lupaing ito. Siyempre, nandoon sila. Meron silang nagogoyo, meron silang nauuto, meron silang naloloko. Ganyan po ang tao. Kung saan sila nakikinabang at the expense of others, nandoon sila. Kahit na maperwisyo yung iba, basta ako, ayos ako. Ano po? Okay lang. Basta huwag mo kami paalisin dito. Magandang buhay namin dito. Ano kung dadaya kami? Ano kung niloloko namin yung mga tao? Yan lang po yan. Yan ang buhay Marami nga po ngayon po nga po sa gobyerno natin. Sa gobyerno natin, ay malaki ang kinikita. Kaya gusto na, nag-aaway-away sila. Gusto ko ang posisyon na ito. Gusto ko ang lugar na ito. Gusto ko ganito ako. Ganyan po Comfort zone. Ano po? Yan po ang mga inaalihan ng mga masamang demonyo. Sa bagay, wala pong mabuting demonyo. Sila po ang inaalihan ng mga demonyo. Ano po? Okay. Dapat sila yung sila yung nananalangin na papasukin mo kami sa mga baboy. Ano po? Papasukin mo kami sa mga baboy. Ano po? At tinugon sila ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Ngayon, verse 33. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Siyempre, ang ganda ng pakiramdam ng mga baboy na bigla may papasok na ibang espiritu. Yung mga anong espiritu yan? Espiritu yan ng pagnanakaw, espiritu yan ng shabu, espiritu yan ng panluloko, espiritu yan ng kagahaman. At dahil sa sila ay masyadong na-overwhelm
doon sa mga nangyari sa kanilang katawan. Sila ay sumibad na mabilis. At sa kanilang pagsibad ng mabilis, sila ay napunta doon sa kanilang hangganan at sila ay nangamatay. Kanya po yung yung pambuhay na ito pong mga demonyong ito. Pinayagan ng ating Panginoon Kristo na sila po ay pumasok sa mga baboy. Mas gusto pa nila yung mga baboy kaysa doon sa abyss. Doon sa kalalimang walang hanggan. Okay. Praise God. Verse 34, nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakas sila at pinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Okay. Alam po ninyo ano ang maganda rito? Yung mga nagpapastol, they become instant missionary. Wala silang kaalam-alam. Wala silang kamuang-muang. They did not realize it na sila po ay naging misyonero. Bakit? Sapagkat ipinamalita nila sa mga tao, sa mga baryo, sa mga nayon, ang kabutihang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinamalita nila yun. Yung po dapat ang attitude ng isang Kristiyano. Ito pong mga ito, nagpapastol lang sila. Pero sila po ay nakakita ng mga buting gawa ng ating Panginoong Jesucristo at ito po ay kanilang ipinamalita. Hindi lamang po sa kanilang sambahayan, kundi ang sabi po rito, sa buong nayon at sa buong bayan. They became instant missionary. So hindi po kailangan na tayo po ay nag-aral sa Bible School. Hindi po tayo kailangan na mayroong eksperyensya sa pangangaral. Tayo po ay makapagpapahayag. Just say the word. Just speak the word. Ano po yung word na yan? Ang mga kabutihan, ang mga kadakilaan, ang mga kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang speak the word. Ang kanyang mga pag-iingat, paggabay, patnubay, pagpapagaling sa atin, ang kanyang mga pagpapala sa bawat isa sa atin, sa bawat araw na magdaan sa ating mga buhay. No problem na hindi ka nag-aral. Wala kang background. Basta kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo at kung ano yung nakita at naranasan mo, yun ang speak the word, yun ang sabihin mo. Just say the word. Praise God. Ano pa? Kasunod po. Verse 35, lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino na ang isip. Alam po ninyo ito, pag ang isang tao ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ang makikita ninyong pagbabago sa kanyang buhay. Unang-una, siya po ay nakadamit na, nakaayos na, mag-aaten ng church. Hindi na po siya naka-short pants, hindi na naka-chinelas, kundi siya po ay nakaayos na, maaaring nakapantalon. Kung yan ay babae man o lalaki, basta ang mahalaga, yung pong hindi po kahiya-hiya na humarap sa ating Panginoong Jesucristo sa oras at araw po ng pagsamba. Ang sabi po rito, siya ay nakaupo sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung nag-attend sa church at siya ay salita ng salita habang mayroong nangangaral, habang mayroong nagsisermon, habang mayroong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, siya ay nakikinig na. Siya ay focus na sa mga salita na narinig niyang galing doon sa pulpito. Salamat po sa Diyos. Ang sabi rito, matino na ang kanyang pag-iisip. Yes, of course. Kaya masasabing matino na ang pag-iisip. Imbis na siya ay mamasyal sa araw ng linggo, siya ay dumalo sa gawain ng pagsamba para sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang dapat maging attitude ng ating mga kapatidan, yung pong mga mananampalataya, yung pong mga nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay maayos ng manamit, kumilos. Maski na luma, maski na punit-punit, basta yan ay
nakaayos. Huwag naman po yung nakatsinelas. Huwag naman po yung naka-short pants. Ano po? Mayroon ka naman sigurado kahit papaano isang maayos na damit. Praise God. Ano po? Praise God. Ito po yung nakikinig nandoon sa paano ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po, Master, the title of our message here is ang taong pinalaya sa mga demonyo. Ang taong pinalaya sa mga demonyo. Yun po ang titulo. Po? Ang taong nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, ganito po ang attitude. Okay. Ano pa po ang isang attitude ng isang pinalaya ng ating Panginoon Jesucristo? Praise God. Praise God. Ganito po ang nangyari. Verse 38, 36, isinalaysay naman sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang mga inaalihan ng demonyo. Ang mga Gergesano'y nakiusap kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Alam po ninyo, ito po yung mga tao na talagang hindi maalis-alis ang masamang espiritu sa kanilang katawan. Mayroong nagpupunta ng mga misyonero, mga nagpupunta ng mga ngaral, magpapahayag ng salita ng Diyos sa kanila. Pupuntahan sila, dadalawin sila upang sila ay magkaroon po ng Bible study. Ano po ang sinasabi nila ito? Nakiusap sila na sila ay huwag nang puntahan. Nakiusap sila na umalis na sila. Alam po ninyo, praise God. Ito po ang nakakatakot. Ito po ang pinaka nakakatakot. This is the most terrifying prayer that you can read, you can hear in the whole Bible. Yung sabihin mo sa ating Panginoon Kristo, umalis ka na sa aming lupain. They did not realize, pinapaalis nila ang ating Panginoon Kristo sa kanilang buhay. Sabi po nila dito, ang mga Gergesano ay nakiusap kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Sapagkat takot na takot sila. Takot na takot sila dahil paano sila matatakot na napalayas nga yung masamang espiritu. Tapos natakot sila. Mas gusto pa nilang kasama yung masamang espiritu kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag nawang mangyari, kaibigan ko. Huwag mangyari kahit sino sa atin. Yung bagay na ito. Yung paalisin mo ang ating Panginoong Jesucristo doon sa iyong sambahayan. Ang sabi ng mga Gergesano, umalis ka na sa lupain ito. Mas pinili pa nila. Mas ginusto pa nila na makasama yung masamang espiritu. Mas gusto pa nila yung mga baboy kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaibigan ko, huwag mong ipagpalit ang ating Panginoon Jesucristo sa iyong negosyo. Huwag mong ipagpalit ang ating Panginoon Jesucristo sa iyong kinikita sa bawat araw magdaan sa iyong buhay. Kaibigan ko, huwag mong paalisin ang ating Panginoon Jesucristo. Ang isa pang pinakahuli, ano po ang nangyari dito? Verse 38, nakiusap ang taong inalisan ng mga demonyo na siya isama. Nakiusap po siya. Yung pong inaalihan ng masamang espiritu. Siya po ay nakiusap na isama siya. Ngunit pinauwi siya ni Jesus. Umuwi ka na sa inyo, ni Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Go home, return to your home. Speak the word, say the word. Kung ano ang mabuting ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Ipahayag mo sa iyong pamilya. Ipahayag mo sa iyong kapitbahay. Ipahayag mo sa iyong mga kaibigan, mga kakilala ang mga kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Kung isasama siya, mas mapapabayaan ng kanyang pamilya, hindi nila maririnig ang mga kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa kanya. Kaya siya ay inutusan na bumalik sa kanilang tahanan. Kaibigan ko, pagkatapos na ikaw ay makakilala, tumanggap sa ating Panginoon Kristo, go back to your home.
Tell your family, tell your loved ones kung ano ang mga kabutihang ginawa ng ating Panginoon sa buhay mo. Kung ano ang mga pagbabago na nakita sa buhay mo. Kaibigan ko, hindi ka mabibigo. Pag ang Panginoon ay tinanggap mo sa iyong puso, pag ang Panginoon ay pinasok mo sa iyong puso, only speak the word. Salvation, health, protection, guidance, yan po ang makakamit mo sa ating Panginoon. Higit po sa lahat, kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Praise God. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos. Salamat po Ama. Salamat po Panginoon. Sa pagkakataong ito na binigkatiwala mo po sa amin o Diyos na kami po Ama ay makapag-aral po na yung banal na salita. Panginoon, opo Ama, minsan sa aking buhay, maraming mga demonyo na nasa aking katawan, O Diyos. Subalit, Panginoon, sa kabutihan mo, ikaw po ay dumating. Pinalayas mo ang mga demonyo ito at ako ngayon ay isang malayang mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ama, salamat po sa mga biyaya pagpapala mo ito, O Diyos. Ako po, Ama, ay ginamit mo na makapagpahayag po ng iyong banal na salita sa aking sambahin, O God. Purihin ka, O Diyos, parangalan ka. Ganun din po, Ama, tinataas ko po sa dakilang pangalan ang mga anak mo na nakikinig, nanonood, patuloy na sumusubaybay, O God. Patuloy na maranasan po nila, madama po nila ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay, O God. Patuloy ka nila sambahin, bigyan karangalan, bigyan ng kapurihan. Mapangiti ka po nila sa kanilang buhay sa pang-araw-araw. Gabayan mo po sila, ingatan mo po sila po na nagtatrabaho, pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, O Diyos. I speak blessing sa bawat sa kanila. Sila po na mayroong mga karamdaman, I speak healing, O God. Sila po na mayroong mga suliranin, I speak answers, O God. Yes, Father God. Purihin ka, Ama. Ama, salamat po sa araw nito na pinagkatiwala mo. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ikaw pa rin po ang sa mapuri, mga parangalan, masamat matakila. Sa pangalan po ng iyong bugtong na si Kristo Jesus sa presensya at kapangyarihan po ng Santong Espiritu. Amen. Ang oras po natin ngayon ay alas 6:17. We still have 3 more minutes. Tayo po ay mayroong mga kapatiran na mayroon po tayong mga gawain dito po sa Tarlac, dito po sa may Hirona, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson sa may Salapungan, Bagong Bayan, Hirona, Tarlac. Tapos po dito po sa may Cantarilla, District 4. CEMI San Manuel, sa pangunguna naman po yan ng ating pastor na si Pastor August Ronquillo. Doon po sa malayo-layo, CEMI, Tuaw, Akusilian, Kagumitan, Tuaw, Cagayan Valley. Napakalayo po niyan. Pero sabihin ko po sa inyo, kung saan po kayo malapit sa mga iyan, makipanambahan po kayo sa kanila. Tinitiyak ko po sa inyo, maranasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan, ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord.